Kontra ang isang consumer group sa planong pagtanggal sa pagtatakda ng presyo sa mga bilihin o SRP dahil hindi raw malayong sumirit lang ang presyo ng mga bilihin. Alamin kung pa sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Oo nga, nakakapanlumo talaga. Siyempre marami kang paggagastusan, tuition, kain, sobrang tumaas pa. Diba? Kaya kailangan magsipag lagi. Ganito na lang ang lungkot ni Melanie nang bayaran ng pinamiling groceries. Sinabayan ng inaprobahang dagdag presyo ng DTI nitong Miyerkules sa ilang pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas at sabon. Si Nanay Melanie, imbis na malalaki, yung maliliit ang pinipili. Kasi minsan pag malaki, mahal pa, tapos natunaw lang din, hindi na halos na mga bata. Kaya okay na yun, kahit gamitin nila ilang beses, okay lang. Mas kontrolado na. Ganito rin ang paraan ni Maria Fe para makatipid. Opo, kasi budget lang po yung pera. Siyempre, yung titingnan ko kung gaano karami yung Kung tutusin, ang trend na ginagawa ngayon ng mga manufacturers, imbis na shrinkflation o mas maliit ang size ng kanilang produkto pero mas mataas ang presyo, ngayon downsizing. Gaya halimbawa ng brand ng sardinas na ito, meron silang ginawang junior size pero binawasan din ng bahagi ang presyo para pangmasa pa rin. Itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo, nahalata na ng tao na ayokang brand na ito. Nakailang taas na ito within the year kasi udlot-udlot pakunti. So may ginastos pa sila, meron. Di ba? So they justify that by saying, may ginastos kami. Yung pagbaba, yung label babaguhin, yung nakalagay na weight babaguhin, so may ginastos. Bag isang downsizing sa paraan ng manufacturers, binaban pa rin dito ang shrinkflation, lalo't ang mapupuruhan dito ang consumer. Pag-aaralan pa rin nila na obligahin ang manufacturer retailers na ipaalam sa consumers sakaling apektado ng shrinkflation ng partikular na produkto. Gabay daw kasi ito sa budget ng consumer sa gitna pa rin ng kaliwat ka ng taas ng presyo ng bilihin. I'd rather not, no? Hindi discriminatory. Yes, the buyer beware. Sinabi mo, huwag mong bilhin to, ha? Maaring ma-shortchange ka, ha? Ba't mo ba lalagyan ng sign? Parang minarka mo. Tinatakan mo yung ulo. Baboy, monggo. Alam na, di ba, na bakit pa tinatakan yung tao yun? Ano ba meron? Di ba? O, ganun din, may sign. Ano ba meron? Ukol naman sa isyu ng mala free mart na presyuhan sa mga bilihin o yung pagtanggal lang sa suggested retail price na pinag-aaralan ng DTI, pinaboran ito ng supermarket groups. Just let it be. Not if someone will abuse and increase their price, ang kalakit ang taas, di ba? Walang bibili ng produkto na. On the other hand, may sardinas dyan na pinamahal. Hinaharap ng lahat ng tao. O ba't ganon? Ganon. They're willing to pay the extra price for the taste, di ba? Pero kung ang consumer group na United Filipino Consumer and Commuters ang tatanungin, pagtalikod dito sa tungkol ng DTI. Sigurado po ako na mag-skyrocket yan. Parang yung sinasabing free market, ito talaga yung gustong-gusto ng mga ilang mga negosyante. So, yung papel ng gobyerno ay nawala na. Ilusaw na niya mismo. Nakahanda raw kalampagin ng grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling umusad at tuluyang ipatupad ito. Dapat si Pangulong Bongbong Marcos ay tanggalin na ang kasalukuyang kalihim ng DTI sapagkat yan ay tuwa sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ng lahat. Hindi lang yung isang panig o isang grupo. So, mas nakararami po ang mga naghihirap ng mga Pilipino ngayon na kailangan ng proteksyon, lalong-lalo na nagtaasan po ang mga presyo ng mga bilihin. Bukod naman sa inaprobahang dagdag presyo sa ilang bilihin, nababadyang tumaas ang presyo ng 45 pang mga produktong hanggang lagpas 30 pesos. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.